Ang lalim naman ng tanong mo. Parang nag-iisip ka ng isang kwentong pantasya o isang konsepto ng filosofiya. Sa tingin ko, ang pagkukumpara mo ng muling pagkabuhay sa mga sanga ng puno ay isang magandang paraan para mailarawan ang pagdami ng tao. Tulad ng mga sanga, ang mga kaluluwa ay maaring mag-evolve at mag-iba-iba sa bawat muling pagkabuhay na nagre-resulta sa pagdami ng mga tao sa mundo. I just killed that thing. Killed it? You only made it worse. What are you talking about? Percy, when you cut off one Hydra head, two more grow back. When you cut off one Hydra head, two more grow back. Ang pagkukumpara mo sa sanga ng puno, nagiging marami pagkatapos maputol, ay talagang nagpapakita ng isang magandang punto. Naisip ko tuloy, parang ang reincarnation ay isang paglalakbay na hindi lang isang diretso, kundi nagkakaroon ng mga sanga at pag-iba ng direksyon. Kaya nga, magiging mas makapigil hininga ang kwento ng buhay. Gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo tungkol sa ideya ng pagkakahiwalay ng mga kaluluwa. Sa pagkukumpara natin sa sanga ng puno, parang ang pagputol ay tumutukoy sa kamatayan, at ang pagtubo ng mga bagong sanga ay parang ang muling pagkabuhay. Pero ano kung bawat bagong sanga ay hindi lang basta kopya ng orihinal na sanga? Ano kung may posibilidad na ang bawat muling pagkabuhay ay isang paghihiwalay o paghahati ng kaluluwa? Parang ang isang malaking bato na nagkakawatak-watak sa maliliit na bato, pero ang bawat piraso ay naglalaman pa rin ng ilang bahagi ng orihinal na bato. Ang ideyang ito ay maaring magpaliwanag kung bakit may mga tao na parang nagtataglay ng mga katangian ng kanilang mga ninuno, o bakit may mga pamilya na parang nagkakaroon ng koneksyon na hindi maipaliwanag. May posibilidad ba na ang ating mga kaluluwa ay maaring magkahiwalay sa bawat muling pagkabuhay? O maaring ang mga tao ay nagkakaroon lang ng mga katangian ng kanilang mga ninuno dahil sa genetika? Kaya, sa halip na mag-isip ng pisikal na lokasyon, pwede nating isipin ang paghihiwalay bilang isang pagbabago ng mga katangian o aspeto ng kaluluwa. Ang ideya na ang kaluluwa ay hihiwalay sa katawan ng tao sa bawat muling pagkabuhay ay talagang kawili-wili. Parang ang katawan ay isang sasakyan lamang na sinasakyan ng kaluluwa sa bawat paglalakbay nito sa mundo. Kung susundin natin ang konseptong ito, ang pagkamatay ng katawan ay hindi nangangahulugang katapusan ng kaluluwa. Sa halip, ito ay isang paglipat lamang sa isang bagong katawan o isang bagong anyo. Pero ang tanong, ano ang nangyayari sa kaluluwa pagkatapos na lumabas ito sa katawan? Saan ba ito pupunta? Ano ang ginagawa nito habang naghihintay ng bagong katawan? Ang mga katanungang ito ay walang tiyak na sagot at nagbibigay daan sa iba't ibang interpretasyon at paniniwala. Pero ang pag-iisip tungkol sa mga posibilidad ay nagpapalawak ng ating pangunawa sa konsepto ng buhay at kamatayan. Kung palipat lang ng katawan ng isang kaluluwa, hindi naman dapat dumadami ang mga tao. Ibig sabihin, dapat pantay lang ang bilang ng mga tao sa bawat henerasyon. Pero bakit nga ba dumadami ang mga tao sa mundo? Narito ang ilang posibleng paliwanag. Hindi lahat ng kaluluwa ay nagkakaroon ng bagong katawan agad-agad. Maaring may mga kaluluwa na naghihintay sa isang queue o nag-explore ng iba pang dimensyon bago magkaroon ng bagong katawan. Hindi lahat ng kaluluwa ay nakakabalik sa mundo. Marahil may mga kaluluwa na nagdesisyon na hindi na babalik sa mundo. May mga kaluluwa na nagmumula sa ibang pinagmulan. Maaring may mga kaluluwa na hindi nagmula sa mundo, o kaya'y may mga kaluluwa na nagmumula sa ibang dimensyon. Ang pagdami ng tao ay hindi lang dahil sa kaluluwa, maaring may ibang mga salik na nakakaapekto sa pagdami ng tao, tulad ng pag-unlad ng medisina, teknolohiya at ekonomiya. Ang mga posibilidad ay napakarami. Ang pag-iisip tungkol sa mga ito ay nagpapaalala na ang ating mundo ay puno ng misteryo, at ang konsepto ng muling pagkabuhay ay isang malawak at hindi pa lubos na naunawaan na paksa. Ang mga ideyang ito ay nagbubukas ng bagong mundo ng mga posibilidad at nagpapakita kung gaano kalawak at komplikado ang konsepto ng muling pagkabuhay. Maari nating isipin na ang kaluluwa ng isang tao ay naglalaman ng isang uri ng enerhiya o esensya na nagkakaroon ng maraming bahagi sa bawat pagkamatay. Ang bawat bahagi ay nagiging isang bagong kaluluwa na nagsisimula ng isang bagong buhay. Narito ang ilang posibilidad sa paghihiwalay ng kaluluwa, paghati sa papantay na bahagi. Maaring ang kaluluwa ay nahahati sa pantay na bahagi sa bawat pagkamatay na nagreresulta sa paglikha ng dalawa o higit pang mga kaluluwa. Paghiwalay ng mga katangian. Maaring ang kaluluwa ay nahahati ayon sa mga katangian o aspeto ng isang tao. Halimbawa, ang isang kaluluwa na naglalaman ng kabaitan at karunungan ay maaring magkaroon ng dalawang bagong kaluluwa. Ang isa ay may kabaitan at ang isa naman ay may karunungan. Pag-evolve ng mga bagong kaluluwa. Maaring ang mga bagong kaluluwa ay nagkakaroon ng mga bagong katangian o kakayahan sa bawat muling pagkabuhay na nagreresulta sa pag-evolve ng mga tao. Ang mga ideyang ito ay nagbubukas ng bagong mundo ng mga posibilidad at nagpapakita kung gaano kalawak at misteryoso ang konsepto ng muling pagkabuhay.
Ang iyong pagmumuni-muni tungkol sa pagdami ng tao at ang konsepto ng reinkarnasyon ay nagpapakita ng iyong interes sa mga konsepto na may kaugnayan sa pagkakatawang tao at pagkakakapareho. Ang iyong halimbawa tungkol sa punong kahoy na nagmumultiply at yumayabong kapag pinuputol ay isang interesanteng paraan upang ipaliwanag ang iyong paniniwala sa multi-reinkarnasyon. Sa isang pananaw, ang iyong paniniwala sa multi-reinkarnasyon ay maaring ituring na isang uri ng espiritual na ebolusyon kung saan ang mga kaluluwa o esensya ng mga tao ay nagmumultiply at yumayabong sa bawat pagkakatawang tao. Ikaw na tinapos ang video nito. Ano ang masasabi mo? May tanong ka ba? Mag-comment ka lang at atin niyang sasagutin. Shout out sa lahat ng aking manonood.